Ang hanging dumadampi sa maliliit na bintana ng kanilang apartment ay tila may dalang lason. Mainit, malagkit at mabigat parang kumot na dahan-dahang pumapatay sa ningas ng pag-asa. Sa loob ng kwartong masikip ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kupasing bombilya na walang tigil sa pagkindat, tila pagod ng magbigay ng ilaw. Ngunit hindi ang dilim ang kinatatakutan ni Joseph Santos. Ang tunay na halimaw ay ang tunog. Isang tunog na parang pilit na paghunos ng isang pusang sinasakal, isang sipol na nagmumula sa kailaliman ng isang baradong balon. Iyon ang tunog ng paghinga ng kanyang anak. Mia, anak, huminga ka, parang awa mo na. Bulong ni Joseph ang kanyang mga palad ay nanginginig habang marahan niyang hinahaplos ang likod ng 5 taong gulang na si Mia. Nakaupo ang bata sa gilid ng kanilang lumang kama, ang maliliit niyang balikat ay umaangat at bumababa sa bawat hirap na paghinga. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nangingitim at ang kanyang mga mata na karaniway puno ng buhay ay ngayoy malalaki at bilog sa takot. Daddy, di po, ako, makahinga. Garalgal na sabi ni Mia, ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim na tumutusok sa puso ni Joseph. Agad na napasugod si Joseph sa isang maliit na kahon ng gamot sa ibabaw ng gasgas ng aparador. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalkal ang laman nito, mga ilang piraso ng paracetamol band-aid at isang botelya ng betadine. Hinanap niya ang asul na inhaler, ang munting sandata nila laban sa hika ni Mia. Nakita niya ito sa ilalim ng lahat. Dinampot niya ito, ang plastic ay tila mas malamig kaysa dati. Inalog niya. Walang tunog. Itinutok niya ito sa hangin at pinindot. Isang mahinang puff lang ng hangin ang lumabas. Wala nang laman. Isang alon ng matinding takot ang humampas sa dibdib ni Joseph, mas malakas pa sa alon sa dagat na minsang muntik nang lumunod sa kanya noong bata pa siya. Hindi maaari. Sabi niya sa sarili paulit-ulit na pinipindot ang inhaler, umaasang may lalabas pang kahit isang patak ng gamot. Ngunit wala. Tumingin siya kay Mia. Ang mukha ng bata ay namumutla na at may butil-butil na pawis sa kanyang noo. Daddy. Muling tawag nito, ang boses ay halos pabulong na lang, walang pagpipilian. Kinuha ni Joseph ang kanyang luma at sira-sirang cellphone. Ang screen ay basag pero gumagana pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Mang Berto, ang may-ari ng tindahan sa kanto na pinagkakautangan niya. Ito na ang huling barahan niya. 2 ring lang sumagot na ito. O Joseph, napatawag ka. Magbabayad ka na ba sa utang mong sandamakmak? Ang bungad ng magaspang na boses sa kabilang linya. Nilunok ni Joseph ang kanyang kahihiyan. Mang Berto, pasensya na po sa abala. Kailangan ko po sana ng tulong. Si Mia po, inaatake na naman ng hika. Wala na po kaming gamot. Baka po pwedeng pautang mo na, kahit panggamot lang niya. Babayaran ko po agad sa sahod ko. Isang malakas na halakhak ang narinig niya. Ano ka sinuswerte? Yung dating utang mo nga ilang buwan mo nang hindi nababayaran, tapos uutang ka ulit. Mahiya ka naman, Joseph. Ang hirap sa inyong mga pobre. Awa ang laging puhunan. Parang awa niyo namang, Berto. Para sa anak ko lang po. Naghihingalo na siya. Pagmamakaawa ni Joseph ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa anak mo. Kung hindi mo kayang buhayin, huwag kang aanak-anak, magdusa kayo. Click! Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang isang putok ng baril na pumatay sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Napasuntok si Joseph sa pader, nayari sa lawanit, hindi iniinda ang sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang sipol sa paghinga ni Mia, isang tunog na nagsasabing nauubos na ang kanilang oras. Tumingin siya sa kanyang anak. Nakita niya sa mga mata nito
Ang pagod ang pagsuko. At sa sandaling iyon may nagbago sa loob ni Joseph. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, desperasyon. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang kupasing jacket. Mabilis na hinalikan sa noo ang kanyang anak na pawisan. Babalik si Daddy, anak. Tahan na. Babalik si Daddy na may dalang gamot. Bulong niya bago tumakbo palabas ng pinto. Ang gabi sa kanilang eskinita ay abala at maingay. Mga nag-iinuman sa kanto, mga batang naghahabulan, mga asong nagtataholan. Ngunit para kay Joseph ang mundo ay walang tunog. Tumatakbo siya, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib, ang isip niya'y nakatuon lang sa isang lugar, ang botika sa dulo ng kalsada. Ang maliwanag na berdeng krus nito ay parang isang pangako ng kaligtasan. Pagdating niya, huminto siya sa labas ng salaming pinto. Habol ang kanyang hininga. Ang botika ay maliwanag, malinis at puno ng mga gamot na kayang magligtas ng buhay. Nakita niya ang inhaler sa isang estante. Nakita rin niya ang presyo nito. Halos isang araw na niyang sahod. Pumasok siya. Nagpanggap siyang tumitingin-tingin. Ang security guard sa pinto ay abala sa pagsa-cellphone. Ang parmasyutiko ay may kausap na matandang babae. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis niyang dinampot ang inhaler at ang isang bote ng gamot para sa lagnat. Itinago niya ito sa loob ng kanyang jacket. Naglakad siya papalabas, pilit na pinapakalma ang sarili. Ayan na malapit na siya sa pinto. 2 hakbang na lang. Isa. Hoy, sandali lang, boss. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Ang security guard. Nanigas si Joseph. Wala po akong kinukuha. Sabi niya kahit alam niyang huli na siya. Wala ano yang nakaumbok dyan sa jacket mo? Sabi ng guard, ang mga matay nanlilisik. Sa isang iglap na wala ang lahat ng rason sa isip ni Joseph. Ang nakikita na lang niya ay ang mukha ni Mia na nahihirapang huminga. Sa halip na sumuko, itinulak niya ng buong lakas ang security guard. Para sa anak ko to? Sigaw niya. Natumba ang guard. Nabasag ang salamin ng isang estante. Nagkagulo ang mga tao sa loob. Ginamit ni Joseph ang pagkakataong yon para tumakbo palabas. Ngunit paglabas niya, 2 pulis na nagpapatrolya ang eksaktong napadaan. Narinig nila ang sigaw mula sa loob. Hoy, tumigil ka! Bago pa man siya makalayo, nasunggaban na siya. Ipinilipit ang kanyang mga braso sa likod. Naramdaman niya ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso. Ibinagsak siya sa semento, ang kanyang mukha ay halos sumubsob sa maruming kalsada. Ang gamot na ninakaw niya ay gumulong palabas ng kanyang jacket. Magnanakaw, tulungan niyo kami. Sigaw ng parmasyutiko mula sa loob ng botika. Ang mga kapitbahay ni Joseph na naakit ng komosyon ay naglabasan mula sa kani-kanilang mga bahay. Nakita nila siyang nakaluhod sa kalsada, pinapalibutan ng pulis. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Si Joseph yan, di ba? Nakakahiya sa harapan ng anak niya. Kawawa naman si Mia. At sa gitna ng lahat ng kahihiyan at pagkatalo, isang boses ang pumunit sa kanyang kaluluwa. Daddy, tumingala siya. Sa may pinto ng kanilang apartment nakita niya si Aling Rosa, ang kanilang matandang kapitbahay, buhat-buhat si Mia na walang tigil sa pag-iyak at pagtawag sa kanya. Iyon na ang huling imaheng nakita niya bago siya marahas na itinayo at isinakay sa police mobile. Ang sirena ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, nilulunod ang iyak ng isang batang babae na unti-unti nang nawawala ng hininga habang ang kanyang ama ay dinadala palayo tungo sa isang madilim na kinabukasang mas masikip pa kaysa sa kanilang inuupahang kwarto. Ang silid ng paglilitis ay may sariling uri ng lamig, isang lamig na hindi nanggagaling sa aircon kundi sa bigat ng hustisya, sa amoy ng lumang papel at barnisadong kahoy at sa mga dinding na tila sinipsip ang lahat ng dasal at luhang dumaan dito sa loob ng maraming taon.
Para kay Joseph Santos na nakaupo sa silya ng akusado, suot ang hiram na polo ang lamig, ay gumagapang mula sa sahig, umaakyat sa kanyang mga binti, hanggang sa manlamig ang kanyang puso na parang isang blok ng yelo. Sa kanyang harapan, sa itaas ng mataas na entablado, ay ang trono ng kapangyarihan, at ang nakaupo roon ay si Hukom Victoria Reyes. Ang pagpasok niya kanina ay isang ritual ng katahimikan. Hindi yabag ng mga paa ang narinig, kundi ang marahang ugong ng gulong ng kanyang wheelchair. Umikot ito sa gilid ng mesa at sa isang sanay na galaw, inilagay niya ang sarili sa likod ng kanyang martilyo. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang pinakinis ng panahon, walang emosyon maliban sa talas ng kanyang mga mata na tila kayang basahin ang pinakatatagong kasalanan ng isang tao. Ang kanyang itim na roba ay nagkukubli sa anumang bakas ng kahinaan. Para sa lahat, hindi siya isang babaeng lumpo. Siya ang batas. Tok tok tok, ang dagundong ng kanyang martilyo ay pumunit sa katahimikan. Magsimula na ang paglilitis. Anunsyo ng kanyang boses, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumayo ang taga-usig, isang bata-batang abogado na puno ng kumpiyansa, kagalang-galang na hukom. Simula niya ang kaso po ay simple at direkta. Noong gabi ng Oktubre 22 ang akusadong si Joseph Santos ay marahas na pumasok sa Monteverde Pharmacy. Ayon sa testimonya ng security guard na si G. Edwin Cruz, tinangka ng akusado na magnakaw ng gamot na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso. At nang siya ay pagbawalan, hindi lang siya tumanggi, nanlaban po siya. Itinulak niya si G. Cruz na nagresulta sa pagkatumba nito at pagkasira ng ilang ari-arian ng butika. Ito po ay hindi lamang simpleng pagnanakaw, kagalang-galang na hukom. Ito ay pagnanakaw na may kasamang pananakit. Ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa kabaong ni Joseph. Yumuko siya hindi makatingin sa mga matang mapanghusga sa paligid. Ang kanyang public defender, isang pagod na babae na may tambak na kaso, ay sinubukan siyang ipagtanggol. Your Honor, sabi nito, si G. Santos po ay isang mapagmahal na ama. Ang kanyang anak, na 5 taong gulang, ay may malubhang hika. Ang gabing iyon ay isang desperadong sitwasyon. Hindi po niya intensyon na manakit. Ang nasa isip lang po niya ay ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Ngunit si Hukom Victoria ay hindi natinag. Sa loob ng 20 taon sa serbisyo, narinig na niya ang lahat ng klase ng malulungkot na kwento. Mga inang nagnakaw ng gatas, mga amang nagsugal para sa pampaaral. Kung palaging awa ang paiiralin, magigiba ang pundasyon ng batas. Ang batas ay walang pakiramdam, sabi niya sa sarili. Ang batas ay batas. Nakatitig siya kay Joseph at sa isang saglit isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan, ang imahe ng nagkalat na bakal at basag na salamin sa isang madilim na kalsada. Mabilis niyang iwinaksi ito. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa kaso. Handa na siyang magsalita. Handa nang ibigay ang hatol na alam niyang nararapat. Nang biglang bumukas ng malakas ang mabigat na pinto sa likuran ng korte. Isang munting figura ang pumasok kasunod, ang isang humahangos na matandang babae. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Si Joseph ay napatingala at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mia, ang bata sa kanyang luma, ngunit malinis na bestida, ay nilibot ng tingin ang malaking silid. Nang makita niya ang kanyang ama na nakaupo sa harapan, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng kagalakan. Daddy? Tumakbo siya. Ang tunog ng kanyang maliliit na sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Sinubukan siyang harangin ng alguwasil, ngunit itinaas ni Hukom Victoria ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos na nangangahulugang, hayaan mo siya. Yumakap si Mia sa mga binti ng kanyang ama. Daddy, sabi ko na po babalikan niyo ako?
Sabi ng bata, ang boses ay basag sa pananabik. Niyakap ni Joseph ang kanyang anak at sa sandaling iyon, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya sa loob ng 2 linggo. Anak, patawarin mo si Daddy. Hagulgol niya isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ni Mia na amoy araw. Ang eksena ay nagdulot ng bulungan sa buong silid. May mga napaluha, may mga umiling. Ngunit si Hukom Victoria ay nanatiling walang kibo. Pinapanood ang mag-ama na parang isang siyentipikong nag-oobserba ng isang kakaibang espesimen. Pinunasan ni Joseph ang kanyang luha at hinarap si Mia. Anak, hindi ka dapat nandito. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Mia. Ang mga mata nito ay nakatuon sa babaeng nakaupo sa mataas na silya sa babaeng nasa wheelchair. Lumakad si Mia palayo sa kanyang ama, diretso patungo sa entablado ng hukom. Ang kanyang mga hakbang ay maliit ngunit tiyak. Bawat isa ay tila isang malakas na pagtibok ng puso sa nananahimik na korte. Huminto siya sa harap mismo ng mesa ni Hukom Victoria. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay tila 2 berdeng bituin na puno ng kakaibang liwanag. Hindi ito takot o awa, ito ay pag-unawa. Judge, lady, sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw at malakas sapat upang marinig ng lahat. Alam ko pong galit kayo. Nagulat si Hukom Victoria. Hindi sa sinabi ng bata, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Hindi po masamang tao ang daddy ko. Pagpapatuloy ni Mia, inilagay ang kanyang maliliit na palad sa makinis na kahoy. Mahal na mahal niya lang po ako. Dahan-dahang yumuko ang hukom. Bata, naiintindihan ko. Pero ang daddy mo ay lumabag sa batas. Tumango si Mia, tila naiintindihan ang bigat ng mga salitang iyon. At sa kanya tinitigan ng wheelchair ang mga binti ng hukom na nababalutan ng itim na roba. At isang bagay na hindi nakikita ng iba, ang kalungkutan na bumabalot sa buong pagkatao ni Victoria. Nakikita ko po yung sakit sa loob niyo, sabi ni Mia, sa paraang hindi pang bata. Parang yung bahay po natin pag brown out. Madilim po at malungkot. Ganyan po yung puso niyo. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa korte. Maging ang taga-usig ay natigilan. At saka binitawan ni Mia ang mga salitang magpapabago sa lahat. Pakawalan niyo po ang daddy ko. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Victoria, walang bahid ng pagdududa. At pangako po gagalingin ko yang mga paa niyo. Ang katahimikan ay biglang sumabog. Mga tawanan, mga bulungan, mga pag-iling ng ulo. Anoong kalokohan to? Kawawang bata, hindi alam ang sinasabi. Nasisiraan na yata ng bait. Objection, Your Honor. Sigaw ng taga-usig. This is absurd. This has no place in a court of law. Ngunit hindi tumatawa si Hukom Victoria. Nakatitig lang siya sa bata. Ang kanyang puso ay biglang kumabog sa paraang hindi na niya naramdaman sa loob ng 3 taon. Isang kaba na may kasamang pag-asa imposible. Order. Sigaw niya at sa isang malakas na pukpok ng martilyo, muling tumahimik ang lahat. Tumingin siya kay Mia. Bata, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang mga doktor na ang nagsabi sa akin, hinding-hindi na ako makakalakad pa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Minsan po hindi alam ng mga doktor ang lahat. Sabi po ng mami ko bago siya pumunta sa langit, may mga himala na nangyayari kapag naniniwala tayo. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Victoria. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Ang pag-asa. Sa loob ng 3 taon, ang wheelchair na ito ang kanyang mundo. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Tinanggap na niya na ang buhay niya ay magiging isang walang katapusang pag-upo, pagtingin, paghatol. Ngunit ang batang ito, sa kanyang kawalang muwang, ay nag-aalok ng isang bagay na mas malaki pa sa kalayaan para sa kanyang ama. Nag-aalok ito ng isang himala. Ang isip niya ay sumisigaw. Kalokohan ito. Isa kang hukom. Batas ang panigan mo, hindi pantasya. Pero ang puso niya, ang puso niyang matagal nang natutulog ay
bumubulong. Paano kung totoo? Tumingin siya kay Joseph na nakatingin sa kanya na may halong takot at pag-asa. Tumingin siya sa mga tao sa korte, lahat ay nag-aabang sa kanyang desisyon. At muli siyang tumingin kay Mia na nakatayo roon, nang may buong kumpiyansa tila isang munting anghel na nag-aalok ng susi sa langit. Huminga siya ng malalim. Ang desisyong gagawin niya ay babali sa lahat ng alituntunin. Sisira sa kanyang reputasyon, ngunit maaari rin itong magligtas sa kanya. Ginoong Mitchell, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya habang nakatingin kay Joseph. Ang iyong anak ay nagbigay ng isang napakaseryosong alok. Nanlaki ang mga mata ng taga-usig. Your Honor, surely you're not considering... Tahimik Ginoong Chen, putol ni Victoria. Isinasaalang-alang ko ang lahat. Muli siyang bumaling kay Joseph. Dahil dito, gagawin ko ang isang bagay na hindi ko pa nagawa sa aking buong karera. Huminto siya, hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. Ipinagpapaliban ko ang paghatol sa iyo sa loob ng 30 araw. Isang malakas na bulungan ang muling pumuno sa silid. Sa loob ng 30 araw na yon, pagpapatuloy niya itinaas ang kanyang boses kung matutupad ng iyong anak ang kanyang pangako sa akin. Lahat ng kaso laban sa iyo ay ibabasura ko. Halos himatayin si Joseph sa kanyang narinig. Luha ng pasasalamat ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit, dagdag ni Hukom Victoria, at ang salitang iyon ay parang isang kulog na yumanig sa buong korte. Kung sa loob ng 30 araw ay mabibigo ang iyong anak, babalik ka sa korteng ito upang harapin hindi lang ang orihinal mong kaso, kundi pati na rin ang karagdagang kaso ng paglapastangan sa korte, at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ang pag-asa sa mukha ni Joseph ay biglang naglaho na palitan ng matinding takot. Isinugal ni Hukom Victoria ang kanyang reputasyon, pero ang ipinusta ni Joseph ay ang kanyang buong buhay. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Mia sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag po kayong mag-alala, Daddy." Bulong nito na may parehong nangiti sa kanyang mga labi. "Magiging maayos po ang lahat. Tok tok tok." Tapos na ang paglilitis. Anunsyo ni Hukom Victoria Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Mia na may halo-halong pagdududa, takot at isang kakatwang kislap ng pag-asang na ngayon lang muling sumilay sa loob ng napakahabang panahon. Ang bahay ni Hukom Victoria Reyes ay hindi isang tahanan. Isa itong malamig na museo ng kalungkutan. Pagpasok pa lang nina Joseph at Mia, ang unang bumati sa kanila ay ang kanilang sariling refleksyon sa makinang nasahig na parang salamin. Ang kisame ay napakataas, tila nilalamon ang anumang tunog. Ang mga kasangkapan ay moderno kakaunti at nakaayos sa perpektong linya, walang litrato sa dingding, walang palamuting nagbibigay buhay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng nakasentralisadong aircon at ang malakas na kabog sa dibdib ni Joseph. Sa gitna ng malawak na sala, isang babae ang nakatayo, nakahalukip-kip at tila kanina pa naghihintay. Nakataas ang isang kilay nito at ang mga matay matalim na sumusuri sa kanila mula ulo hanggang paa. Siya si Eileen Reyes, ang hipag ng hukom. "Kayo ba iyon?" tanong ni Eileen. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. Hindi ito isang tanong ng pag-usisa, kundi isang akusasyon. "Magandang umaga po." Magalang na sagot ni Joseph, hawak nang mahigpit ang kamay ni Mia. "Ako po si Joseph at ito po ang anak kong si Mia. Pinapunta po kami ni Judge Reyes." Alam ko, maikling tugon ni Eileen. Doon siya. Itinuro niya ang isang sulok ng sala kung saan may malaking bintanang salamin na tan-awang isang harding walang bulaklak. Doon nakaupo si Hukom Victoria sa kanyang wheelchair, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa labas. Hindi man lang ito lumingon. "Sige na,
Gawin niyo na ang milagro niyo, sarkastikong sabi ni Eileen. Bago umupo sa isang silya sa di kalayuan, pinanood sila na parang isang agilang nag-aabang ng maling galaw ng kanyang biktima. Naramdaman ni Joseph ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang buong sitwasyon ay mali. Paano sila magsisimula? Lumapit siya, nang dahan-dahan hila-hila. Si Mia. Judge Reyes, narito na po kami. Halos pabulong na, sabi ni Joseph. Walang sagot. Nanatiling nakatingin sa labas ang hukom. Ngunit si Mia na tila walang nararamdamang takot o hiya ay bumitaw sa kamay ng kanyang ama. Lumakad siya palapit sa wheelchair hanggang sa tumabi siya rito. Tiningala niya ang profile ng mukha ni Victoria. Judge Lady, mahinang sabi ni Mia, may ikukwento po ako sa inyo. Sa unang pagkakataon, bahagyang gumalaw ang ulo ni Victoria. Hindi ito lumingon, pero sapat na yon para malaman nilang nakikinig ito. Umupo si Mia sa sahig sa tabi mismo ng gulong ng wheelchair. May isang ulap po pala. Simula niya na sobrang lungkot. Nakalimutan na po niya kung paano umulan. Kaya kahit puno na po siya ng tubig, hindi niya mailabas. Ang bigat-bigat na po niya, pero ayaw niyang ipakita sa ibang ulap. Kasi po natatakot siyang baka pag umulan siya, hindi na siya titigil. Nakinig si Joseph, nakinig si Eileen, at sa kanyang pananahimik, nakinig din si Victoria. Ang kwento ng bata ay simple, ngunit tila may tinutumbok na hindi kayang sabihin ng mga salita. 20 minuto ang lumipas. Si Mia ay patuloy sa pagkukwento ng mga istorya tungkol sa mga bituing ayaw kuminang at mga ilog na tumigil sa pag-agos. Si Victoria ay nanatiling hindi gumagalaw. Si Joseph naman ay pinagpapawisan na ng malagkit ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos sa bawat segundong lumilipas. Tapos na ba ang palabas? Ang boses ni Eileen ay parang isang latigong pumutol sa katahimikan. Tumayo ito, ang muka ay nag-aapoy sa inis. Ito na ba yun, ha? Lumapit siya kay Joseph. Maghapon lang siyang magkukwento ng mga walang kwentang istorya. Anong akala niyo sa amin, mga tanga? Ito na ba ang sinasabi niyong healing? Hindi po sa ganoon, nauutal na sagot ni Joseph. Ang anak ko po. Ang anak mo ay ginagamit mo. Putol ni Eileen, itinuro si Mia na napatingin sa kanila nang may pagtataka. Desperado ka na talaga, ano? Gagamitin mo pa ang sarili mong anak sa panloloko para lang makatakas sa kulungan, wala kang hiya. Ang mga salita ay tumama kay Joseph na parang mga suntok. Pero nang idamay ang kanyang anak, isang galit ang umakyat sa kanyang pagkatao. Mali po kayo ng iniisip. Matatag na sabi ni Joseph, hinarap si Eileen. Hindi po manloloko ang anak ko. Totoo po siya. Totoo? Saan ang pruweba mo? Humalakhak si Eileen. Tingnan mo si Victoria. Gumalaw ba siya? Nakatayo ba siya? Wala. Dahil isa itong malaking kalokohan. Isa kayong mga oportunista. Mga manggaganso na nananamantala sa kahinaan ng iba. Hindi niyo po kami naiintindihan dahil sarado ang isip niyo. Sigaw pabalik ni Joseph, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa malaking sala. At ikaw ang kapal ng mukha mo para sigawan ako sa loob ng pamamahay na ito. Ang galit na tugon ni Eileen. Humakbang siya palapit, ang mukha'y 1 pulgada na lang ang layo sa mukha ni Joseph. Isa kang magnanakaw, yan ang totoo. At mananatili kang isang magnanakaw. Sa tabi ng mesa may isang pitzel ng tubig at isang baso. Sa sobrang galit ni Eileen, dinampot niya ang baso at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang malamig na laman nito sa mukha ni Joseph. Splash! Ang malamig na tubig ay tumulo mula sa buhok ni Joseph sa kanyang mga pilik mata hanggang sa kanyang damit. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Si Mia ay napatayo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat.
Mga basura? Sigaw ni Eileen. Halos mabasag ang kanyang boses sa galit. Lumayas kayo sa bahay na to. Mga manloloko, lumayas kayo. Ang lahat ng mata ay napabaling kay Hukom Victoria. Sa buong pag-aalitan, nanatili siyang nakatalikod. Ngayon dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang wheelchair paharap sa kanila. Ang kanyang mukha ay kasing blangko pa rin ng dati. Walang awa, walang galit, walang anuman. Tiningnan niya ang basang-basa at napahiyang si Joseph. Tiningnan niya ang nanginginig sa galit na si Eileen. Tiningnan niya ang naluluhang si Mia. At saka siya nagsalita, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Tama na. Isang salita lang ngunit sapat na yon para patigilin ang lahat. Tapos na ang oras niyo. Pagpapatuloy ni Victoria ang kanyang mga mata ay nakapako kay Joseph. Bumalik kayo bukas. Parehong oras. Iyon lang. Walang paumanhin para sa ginawa ng kanyang hipag. Walang salita ng pangunawa. Isang utos lang. Pinihit niya muli ang kanyang wheelchair humarap sa bintana at muling naging isang estatwang bato. Nanginginig ang mga kamay ni Joseph. Kinuha niya ang kamay ni Mia at walang imik na naglakad palabas. Nang isara niya ang mabigat na pinto sa kanilang likuran, naramdaman niya na hindi lang pinto ang nagsara, kundi pati na rin ang anumang manipis na sinulid ng pag-asa na dala niya kanina. Sa labas sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nanginginig pa rin siya sa lamig. Sa loob ng isang opisina na ang sahig ay gawa sa mamahaling nara at ang mga bintana ay tanaw ang buong abalang distrito ng Makati, isang lalaki ang nakaupo sa kanyang malaking leather na silya. Ang hangin sa silid ay kontrolado ng aircon, ngunit ang kapaligiran ay mas mainit kaysa sa impyerno. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng makintab na mesa, ay nakalatag ang isang pahayagan. Ang headline, Kakaibang kasunduan sa Korte Hukom, pumayag sa alok ng anak ng magnanakaw. Siya si Don Ricardo Monteverde, ang nagmamay-ari ng Monteverde Pharmacy Chain, ang pinakamalaki sa buong bansa. Ang kanyang buhok ay pulos puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin na parang sa isang lawin. Ang bawat gatla sa kanyang mukha ay kwento ng mga laban na kanyang ipinanalo at mga taong kanyang inapakan. Isang kalapastanganan. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga daliri ay marahas na umipit sa papel, halos mapunit ito. Para sa kanya ang kasunduang ito ay hindi lang tungkol sa batas, personal ito. Isang hamak na construction worker, isang magnanakaw ang naglakas loob na yurakan ang pangalan ng kanyang kumpanya. At ngayon, sa halip na mabulok sa kulungan, binigyan pa ito ng pag-asa ng isang hukom na sa tingin niya ay nawalan na ng katinuan. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Clarice, pumasok ka. Agad na pumasok ang isang babaeng naka-corporate attire, may dalang tablet at handang tumanggap ng utos. Sir, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lalaking ito. Sabi ni Don Ricardo, itinuro ang litrato ni Joseph sa pahayagan. Saan siya nakatira, sino ang mga kaibigan niya, ano ang kinakain niya sa almusal, kahit ang kulay ng kanyang brief. At higit sa lahat alamin mo, ang lahat ng kanyang baho. Walang taong walang itinatagong dumi. Hanapin mo. Masusunod po, sir. Mabilis na sagot ni Clarice. At isa pa, dagdag ng matanda ang kanyang mga mata, ay kumislap sa isang madilim na plano. Magpadala ka ng tao sa tinitirhan niya. Mag-alok ka ng pera. Ang mga mahihirap madaling bumigay sa pera. Gusto kong siraan nila ang pangalan ng Joseph Santos na yan hanggang sa kahit ang mga daga sa ilalim ng lupa ay pandirihan siya. Gusto kong maramdaman niya na ang buong mundo ay laban sa kanya. Opo, sir. Hindi ako papayag na ang isang Monteverde ay nagiging katawa-tawa dahil sa isang magnanakaw at sa isang pilay na hukom, huling sabi ni Don Ricardo. Kung hindi kayang ibigay ng korte ang hustisya, gagawa ako ng sarili kong hustisya.
Kinabukasan sa kabila ng kahihiyang natamo, bumalik sina Joseph at Mia sa bahay ni Hukom Victoria. Sa pagkakataong ito, wala si Eileen sa sala. Tanging ang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Nakita nila ang hukom sa parehong pwesto sa tabi ng bintana nakatingin sa labas. Judge Lady, si Mia, na tila hindi apektado ng nangyari kahapon ang unang lumapit. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagkwento. Umupo siya sa sahig at marahang inilagay ang kanyang maliit at malambot na palad sa ibabaw ng paa ni Victoria na nakapatong sa suporta ng wheelchair. Nanigas ang buong katawan ng hukom. Sa loob ng 3 taon, wala nang ibang nakahawak sa kanyang mga binti, kundi mga Dr. Nars at si Eileen, at lahat ng iyon ay dahil kailangan, hindi dahil gusto. Ang paghawak ni Mia ay iba. Walang medikal na dahilan. Ito ay isang simpleng koneksyon. Pinikit ni Victoria ang kanyang mga mata, handang labanan ang anumang emosyon. Ngunit isang bagay na kakaiba ang kanyang naramdaman. Isang napakahinang init. Hindi pisikal na init kundi parang isang sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap ng kanyang panlalamig. Isang bagay na halos hindi niya naramdaman, ngunit nandoroon. Imahinasyon mo lang yan, mabilis na sabi ng kanyang isip. Gawa-gawa lang ng desperasyon mo. Agad niyang binawi ang kanyang binti. Huwag mong hawakan yan. Malamig niyang sabi. Hindi natakot si Mia. Ngumiti lang ito. Okay po. Bukas po ulit. Sa pag-uwi nila, naramdaman agad ni Joseph na may nagbago sa kanilang eskinita. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang may-ari ng tinitirhan nilang apartment, si Aling Nita, ay nag-aabang sa labas ng kanilang pinto. Joseph, sabi nito hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na, pero kailangan nyo nang umalis sa katapusan ng linggo. Po, bakit po Aling Nita, maayos naman po akong magbayad ng upa? Gulat na tanong ni Joseph. May mga nagrereklamo na. Delikado raw na may kasama tayong kriminal dito sa compound. Sabi ng matanda, halatang hindi komportable. Basta kailangan nyo nang umalis. Pasensya na. Pumasok ito sa loob ng bahay nito at isinara ang pinto, iniwan si Joseph na tulala. Alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Habang papasok sa kanilang apartment, isang piraso ng papel na itinupi ang nakasiksik sa ilalim ng kanilang pinto. Kinuha niya ito. Pagbukas niya, iisang salita lang ang nakasulat sa malalaking letra na tila ginupit mula sa dyaryo, magnanakaw. Napayukom ang kanyang kamao, halos malukot ang papel. Ngayon hindi na lang ang korte ang kalaban niya. May isang halimaw na nakatago sa dilim, isang halimaw na may kapangyarihan at pera at gagawin ang lahat para sirain siya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mia, pinagmasdan siya ni Joseph. Napaka-inosente ng kanyang mukha. Walang kamalay-malay sa kasamaang bumabalot sa kanilang mundo. Naisip ni Joseph na sumuko. Naisip niyang tumakas. Ngunit nang makita niya ang payapang paghinga ng kanyang anak, ang parehong paghinga na muntik nang mawala, isang tapang ang muling bumuhay sa kanyang loob. Hindi sabi niya sa sarili, lalaban ako. Para sa'yo, anak. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng malamig na museo ng kalungkutan, nakaupo si Hukom Victoria sa kanyang kama. Hindi siya makatulog. Ang alaala ng paghawak ni Mia at ang mahiwagang init na kasunod nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kalokohan. Itinayo niya ang sarili gamit ang lakas ng kanyang mga braso para umupo. Dahan-dahan sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tinitigan niya ang kanyang mga binti, 2 piraso ng kanyang katawan na naging dayuhan sa kanya. 2 traidor na tumangging sumunod sa utos ng kanyang utak. Sinubukan niyang utusan ang mga ito. Galaw, sabi ng kanyang isip. Kahit isang daliri lang, gumalaw ka. Ngunit wala. Nanatili itong mga walang buhay na bagay. Napabuntong hininga siya, isang tunog ng pagkatalo. Ngunit bago siya muling humiga, may isang bagay na pumigil sa kanya.
Sa ilalim ng kumot sa dulo ng kanyang kanang paa, may naramdaman siyang isang kakatwang kislot, isang napakahinang pagkurap ng isang kalamnan. Napakabilis, halos hindi totoo. Napahawak siya sa kumot. Naramdaman ba talaga niya iyon o guni-guni na naman niya? Sa loob ng madilim at tahimik na silid, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, isang maliit na katanungan ang nabuo sa isip ni Hukom Victoria Reyes, isang katanungang kapwa nakakatakot at nakakapanabik. Paano kung hindi ito kalokohan? Samantala, sa isang high-end na bar, hindi alam ni Eileen na sinusundan na siya. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono, kung saan ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob tungkol sa mga manloloko sa isang kaibigang reporter, hindi niya napansin ang isang babaeng nakaupo sa kabilang mesa, si Clarice, na tahimik na nagre-record ng kanilang pag-uusap. Ang lahat ng impormasyon, ang galit, ang pagdududa, ang pangalan ng hukom ay diretso nang ipapadala kay Don Ricardo. Ang bitag ay inihahanda na. Ang balita, lalo na kung may kasamang iskandalo, ay kumakalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, ang kwento ni Joseph Santos ay nasa bawat cellphone computer screen at tabloid na sa ilalim ng tulay. Ang headline na nakalimbag sa malalaki at galit na mga letra ay brutal. Magnanakaw na manloloko, ginagamit ang kawanggawa ng isang hukom na lumpo. Sa ilalim nito ay isang larawan ni Joseph na kuha sa labas ng korte gusot, ang damit na mumugto, ang mga mata, mukhang talunan. Sa tabi nito, isang luma at marangal na litrato ni Hukom Victoria Reyes. Noong mga panahong nakakatayo pa ito, ang pagkukumpara ay malinaw at malupit ang kaawa-awang biktima at ang masamang salarin. Ang artikulo na isinulat ng reporter na kaibigan ni Eileen ay puno ng mga pasaring at baluktot na katotohanan. Binanggit nito ang mga mapagkakatiwalaang source na nagsasabing si Joseph ay may kasaysayan ng pagiging irresponsable at ginagamit lamang ang kahinaan ng butihing hukom para makaiwas sa parusa. Ang himala ay tinawag na isang katawa-tawang palabas. Para kay Joseph, ang artikulo ay isang sentensya ng kamatayan na inilabas bago pa man ang tunay na paglilitis. Nang lumabas siya ng apartment para bumili ng pandesal, ang eskinita na dati kanyang mundo ay naging isang entablado ng panghuhusga. Ang mga dating ngumingiti sa kanya ay nagbubulungan pagdaan niya. Ang mga dati nakikipagkwentuhan ay biglang nagiging abala. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin na parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang likod. Hoy, yan na yung sikat. Parinig ng isang tambay. Artitsahin mo ko, Joseph. Kantiyaw ng isa pa na sinundan ng malakas na tawanan. Niyuko na lang niya ang kanyang ulo, hinigpitan ng hawak sa supot ng pandesal at nagmadaling bumalik sa lungga ng kanyang apartment. Ang kahihiyan ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong sistema. Sa malamig na bahay ng mga Reyes, si Eileen ay nagkakape habang binabasa ang online version ng artikulo sa kanyang tablet. Isang ngangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang kailangan nila. Isang malakas na sampal sa katotohanan para magising si Victoria sa kahibangang pinasok nito. Naniniwala siyang ginagawa niya ito para sa kapakanan ng kanyang hipag. Pinoprotektahan niya ito mula sa mga buwitreng tulad ni Joseph. Nang lumabas si Victoria mula sa kanyang silid, lulan ng kanyang wheelchair, ipinakita agad ni Eileen ang tablet. Tingnan mo, Vic, lumabas na ang katotohanan. Ang buong Maynila alam nang niloloko ka lang ng mga yon. Kinuha ni Victoria ang tablet. Ang kanyang mukha ay nanatiling isang blankong pader habang binabasa ang bawat salita. Walang galit, walang gulat, walang lungkot. Ngunit habang nagbabasa ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa armrest ng wheelchair ay dahan-dahang napayukom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa itim na leather, ang tanging pisikal na palatandaan ng bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Hayaan mo sila.
sabi lang niya, at ibinalik ang tablet kay Eileen bago imaneho ang kanyang wheelchair papunta sa bintana sa kanyang karaniwang pwesto. Ngunit sa araw na yon, hindi ang hardin ang tinitingnan niya, kundi ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Nang hapon na yon, mas mabigat ang loob ni Joseph kaysa dati. "Anak, sigurado ka bang gusto mong pumunta?" Tanong niya kay Mia habang inaayos ang buhok nito. Baka pwedeng ako na lang muna." "Pero kailangan po ako ni Judge Lady Daddy," sagot ni Mia puno ng sinseridad. Mas malungkot po siya ngayon. Walang nagawa si Joseph. Paano niya sasabihin sa isang 5 taong gulang na ang mundo ay puno ng mga taong handang manakit sa kanila? Pagdating nila sa harap ng malaking gate ng bahay ni Victoria, nagulat sila. Isang grupo ng mga reporter, cameramen at mga usisero ang nag-aabang. Tila mga gutom na lobong nakaamoy ng dugo. "Ayan na siya," sigaw ng isa. Sa isang iglap, pinalibutan sila. Ang mga flash ng kamera ay sumilaw sa kanilang mga mata. Ang mga mikropono ay itinututok sa mukha ni Joseph. "Mr. Santos, totoo po bang niloloko niyo lang ang hukom? Ano ang masasabi niyo sa mga paratang na isa kayong oportunista? Ginagamit niyo ba ang inyong anak para sa sarili niyong kapakanan? Anong klaseng mahika ang sinasabi niyo?" Sunod-sunod, walang tigil, mabibigat. Napaurong si Joseph, pilit na niyayakap si Mia para protektahan ito mula sa kaguluhan. "Parang awa niyo na. May bata po." Pakiusap niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. At sa gitna ng kaguluhan, ang pinto ng mansyon ay bumukas. Lumabas si Eileen. Nakataas ang kanyang noo, ang kanyang muka ay may ekspresyon ng matuwid na galit. Ang lahat ng kamera ay napabaling sa kanya. "Hayaan niyo akong linawin ang lahat," sabi niya sa malakas na boses. Tinitiyak na maririnig siya ng lahat. Itinuro niya si Joseph na para bang isang maruming basahan. "Mga kababayan, tingnan niyong mabuti." Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pinaghalong galit at tagumpay. Ito ang mukha ng taong sinasamantala ang kabaitan ng aking hipag, isang magnanakaw na nagpapanggap na may dalang himala. Nagulat ang mga reporter. Ito ay mas magandang anggulo kaysa sa inaasahan nila. Nagpatuloy si Eileen, tinutumbok ang pinakamasakit na mga salita. "Ang hipag ko ay isang taong may dangal, pero dahil sa kanyang kalagayan, naging malambot ang kanyang puso. At ang ahas na ito," muli niyang itinuro si Joseph, "ay kinagat ang kamay na tumutulong sa kanya." Hindi pa siya nasiyahan. Mula sa likod ng pinto, kinuha niya ang isang itim na plastic bag, ang kanilang basura. Sa harap ng lahat ng kamera, sa harap ng buong mundo, inihagis niya ito kay Joseph. Thud. Tumama ang supot ng basura sa dibdib ni Joseph. Kumalat ang iilang balat ng prutas at basang papel sa kanyang damit at sa sahig. Natahimik ang lahat sa loob ng 1 segundo bago muling nagsimula ang walang tigil na pag-flash ng mga kamera, kinukuhanan ang bawat anggulo ng kanyang kahihiyan. Si Mia ay napaiyak sa takot at gulat, isinubsob ang mukha sa tiyan ng kanyang ama. Hindi makagalaw si Joseph. Ang amoy ng basura ay dumikit sa kanya, ngunit mas matindi ang amoy ng kanyang nawasak na pagkatao. Pakiramdam niya ay mas mababa pa siya sa basurang ikinalat sa kanyang paanan. Wala na siyang mukhang maihaharap. Tapos na ang lahat. Nang biglang isang boses ang pumailan lang mula sa nakabukas na pinto. Isang boses na hindi pa sigaw, ngunit puno ng awtoridad na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. "Lahat kayo." Dahan-dahang lumabas si Hukom Victoria Reyes. Lulan ng kanyang wheelchair, ang mukha ay mas malamig at mas matigas pa kaysa sa marmol na sahig ng kanyang bahay. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng may ganitong bagsik. "Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din." Ang gabi ay hindi nagdulot ng pahinga para kay Victoria, bagkus ay isang pagbabalik sa impyerno. Sa kanyang panaginip, umuulan na naman. Malakas. Ang mga patak ay humahampas sa salamin ng kanilang sasakyan
na parang libu-libong maliliit na kamao. Ang mga ilaw sa kalsada ay malalabo kumakalat na parang mga mantsa ng pintura sa isang basang canvas. Sa tabi niya nagmamaneho ang kanyang asawa, si Federico. Ang kanyang tawa ay isang mainit na musika sa gitna ng malamig na gabi. "Sinasabi ko sa'yo, Vic, mananalo tayo sa kasong yon," sabi ni Federico, ang mga matay nagniningning sa kumpiyansa. "May himala, maniwala ka." "Ikaw talaga," sagot niya sa panaginip na kangiti. "Masyado kang naniniwala sa mga himala, mahal. Ako, sa ebidensya lang ako naniniwala." "Hindi, Vic. Ang pinakamalaking himala ay yung pagmamahal natin," sabi nito, at inabot ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init ng palad nito. Ang pamilyar na kalyo mula sa paghawak ng mga loboks. Ang pamilyar na higpit ng hawak na nangangakong hinding-hindi siya bibitawan. At biglang isang nakakasilaw na liwanag. Isang busina na parang sigaw ng isang demonyo. Ang tunog ng nagpilipit na bakal, nababasag na salamin, at ang biglaang pagkawala ng init sa kanyang mga kamay. At ang huling imahe ang mukha ni Federico, hindi na nakangiti, kundi puno ng gulat at pagmamahal bago lamunin ng dilim. Nagising si Victoria na humihiyaw. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa malaki at tahimik na silid-tulugan. Basa siya ng pawis, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa kanyang mga binti. Walang buhay, walang pakiramdam, nakabalot sa kumot. Ang wheelchair sa tabi ng kama ay isang aninong nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Ang sigwa ng media kahapon, ang kahihiyan ni Joseph, ang mga reporter, lahat ng iyon ay nagbukas ng isang sugat na akala niya'y naghilom na. Ang sugat na dala ng pag-asa. Nang hapong iyon, pagdating ni na Joseph at Mia, ang aura sa bahay ay mas mabigat pa kaysa dati. Si Eileen ay wala marahil, ay nahihiya pa rin sa nangyari. Si Victoria ay nasa kanyang karaniwang pwesto sa tabi ng bintana. Ngunit ngayon, ang kanyang likod ay tila mas matigas, mas hindi abot kamay. Lumapit si Mia, gaya ng dati, ngunit bago pa man niya mahawakan ang binti ng hukom, isang matigas na boses ang pumigil sa kanya. "Huwag!" Napahinto si Mia. Napatingin si Joseph. Dahan-dahang humarap si Victoria. Ang kanyang muka ay wala ng blangkong ekspresyon. Ngayon ito ay isang bagyo ng pait-galit at dalamhati na matagal na niyang itinatago. Lahat ng ito, isang kasinungalingan. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Akala niyo ba maluloko niyo ako? Sa isang linggo ng pagkukwento at paghawak, anong napala ko? Wala, tanging kahihiyan lang sa buong bansa." "Judge Reyes, hindi po namin sinubukang magpaliwanag ni Joseph." "Huwag mo akong tawaging judge." Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay biglang naging matinis. "Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi niyo alam ang pakiramdam na umasa, na maniwala ulit sa mga lintik na himala para lang sampalin ka ng katotohanang wala namang ganon." Tumayo siya sa galit sa isip lang dahil ang kanyang katawan ay nanatiling nakakadena sa upuan. "Ang asawa ko, namatay siya dahil naniwala siya sa mga himala." Hagulgol niya at sa wakas, ang pader ng yelo ay gumuho. Ang mga luha na 3 taon niyang ipinagkait sa sarili ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Ang pag-ibig namin ang himala." Pero nasaan siya ngayon? Iniwan niya ako dito. Hinampas niya ng buong lakas ang armrest ng kanyang wheelchair. Iniwan niya akong lumpo at mag-isa sa miserableng buhay na to. Ang sakit sa kanyang bawat salita ay tumagos sa puso ni Joseph. Hindi ito galit sa kanila. Ito ay galit sa mundo. Ito ay galit sa kapalaran. At kayo? Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Dumating kayo na may dalang pangako.
Pangako ng himala. Pinaniwala ninyo ako, kahit saglit na baka. Baka posible, pero anong ginawa nyo? Ginulo nyo lang ang buhay ko. Binuksan nyo lang ang mga sugat na matagal ko nang sinubukang isara. Nanginginig sa galit at pighati, dinampot ni Victoria ang isang bagay mula sa mesang katabi niya. Ito ay isang naka-frame na litrato, ang litrato ng kasal nila ni Federico. Ang kanilang masayang mga muka ay isang malupit na paalala ng isang buhay na hindi nababalik. Wala nang himala. Sigaw niya, at sa isang malakas na kilos, inihagis niya ang picture frame sa pader. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumuno sa silid, kasing sakit ng tunog ng isang pusong nadudurog. Ang larawan ng mag-asawang nakangiti ay bumagsak sa sahig, ang kanilang mga muka ay pinaghiwa-hiwalay ng mga lamat. Tumingin siya kina Joseph at Mia, ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Lumayas kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong na, ngunit puno ng bigat at pinalidad. Tapos na ang kasunduan. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo. Umalis na kayo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang pahiwatig na tapos na ang usapan. Hindi makagalaw si Joseph. Ang lahat ng kanilang pag-asa, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay naglaho kasabay ng pagbasag ng isang picture frame. Tumingin siya kay Mia. Ang bata ay nakatayo lang doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, hindi para sa sarili nila, kundi para sa babaeng nasasaktan sa kanilang harapan. Walang sinabi si Joseph. Hinawakan na lang niya ang kamay ng kanyang anak at marahang hinila ito papalayo. Habang naglalakad sila palabas, narinig nila ang mahinang hikbi ni Hukom Victoria, isang tunog ng isang kaluluwang ganap na sumuko. Paglabas nila, ang mabigat na pinto ay dahan-dahang nagsara sa kanilang likuran. Click! Ang tunog ay pinal. Tila isang martilyo ng hukom na humatol hindi lang sa kinabukasan ni Joseph, kundi pati na rin sa huling pagkakataon ni Victoria na muling mabuo. Ang lahat ng pag-asa ay tila tuluyan ng namatay. Ang apartment ni na Joseph ay hindi na lang masikip. Naging isa na itong kulungan ng kalungkutan. Sa loob ng 2 araw pagkatapos silang palayasin ni Hukom Victoria, si Joseph ay parang isang kaluluwang ligaw. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang tanging gumagalaw sa silid ay ang anino sa dingding habang lumilipas ang araw. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa ay isang brown envelope mula sa DSWD. Dumating ito noong isang araw. Isang formal na sulat na nagsasabing kung siya ay mahatulan si Mia, ay mapupunta sa isang pasilidad ng gobyerno. Isang application form para sa foster care. Bawat letra sa papel na yon ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao bilang ama. Nabigo siya, hindi lang sa pagliligtas sa sarili niya, kundi sa pagprotekta sa kanyang anak. Daddy, hindi pa po kayo kumakain. Tumingala siya. Si Mia ay nakatayo sa kanyang harapan, may hawak na isang pirasong pandesal. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala na hindi nararapat sa kanyang murang edad. Sa halip na maglaro, binabantayan nito ang kanyang ama. Kinuha ni Joseph ang pandesal, ngunit hindi para kainin. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito, at sa wakas ang pader na kanyang itinayo ay gumuho. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkalalaki, sa kanyang pagiging ama, sa kanyang pagiging tao. Ang lahat ng takot, kahihiyan at pagkabigo ay bumuhos na parang isang sirang dam. Patawarin mo si Daddy, anak, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Binigo kita. Binigo kita. Hinaplos ni Mia ang kanyang buhok. Hindi po, Daddy. Hindi niyo po ako binigo. Mahal na mahal po kita. Ang simpleng mga salitang yon
na puno ng walang pasubaling pagmamahal ang nagbigay sa kanya ng isang ideya. Isang huling desperadong ideya. Kinabukasan bumalik si Joseph sa bahay ni Hukom Victoria. Ngunit sa pagkakataong ito, iniwan niya si Mia sa kanilang kapitbahay na si Aling Rosa. Naglakad siya papunta sa malaking pinto ng mag-isa. Nang mag-doorbell siya, si Eileen ang nagbukas. Ang mukha nito ay nagulat at agad na napalitan ng inis. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi na sa inyo? Kailangan ko lang po siyang makausap. Putol ni Joseph ang kanyang boses, ay kalmado ngunit may bigat. Hindi po tungkol sa kasunduan, hindi tungkol sa himala. Bilang tao lang po. Parang awa niyo na. May kakaiba sa itsura ni Joseph ngayon, isang bagay sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Eileen dati. Isang uri ng kapayapaan sa gitna ng pagkatalo. Nag-atubili ito ngunit sa huli ay tumabi para padaanin siya. Natagpuan niya si Victoria sa sala, sa parehong pwesto, nakatingin sa basag na picture frame na nakapatong pa rin sa isang mesa, isang monumento ng kanyang dalamhati. Hindi ito lumingon. Kung nandito ka, para magmakaawa. Hindi po, sagot ni Joseph. Nandito po ako para magpaalam at para magkwento. Umupo siya sa sahig ilang talampakan, ang layo mula sa wheelchair, sapat lang para marinig siya. Noong namatay po ang asawa ko, simula niya ang kanyang boses ay mahina. Halos mamatay na rin po ako. Siya po ang lahat sa akin. Ang sabi ko sa sarili ko, wala nang dahilan para mabuhay. Gabi-gabi tinitingnan ko po yung tulay malapit sa amin. Isang talon na lang, tapos na ang lahat ng sakit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Joseph na bahagyang lumingon ang ulo ni Victoria. Pero isang gabi, pagpapatuloy niya, habang tinitingnan ko po, yung tulay biglang sumigaw si Mia mula sa apartment. 1 taon pa lang po siya noon. Umiiyak, hinahanap ako. At sa sandaling iyon naisip ko, kung tatalon ako, sino ang yayakap sa kanya? Sino ang magpapatulog sa kanya? Sino ang magsasabi sa kanya na mahal siya? Huminga siya ng malalim. Hindi po ako bumalik sa apartment para sa sarili ko, Judge. Bumalik po ako para sa kanya. Pinili kong mabuhay hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan niya ako. Araw-araw ang paggising ay isang pasakit. Ang ngumiti sa harap niya habang durog na durog ako sa loob. Iyon po ang pinakamabigat na trabahong ginawa ko sa buong buhay ko. Tumingin siya ng diretso sa likod ng ulo ni Victoria. Ang sakit po ng pagkawala. Hindi po talaga yan nawawala. Natututunan lang po nating dalhin. Natututunan lang po nating mabuhay, kasama yung butas na iniwan nila sa puso natin. Ginagawa po natin yon, hindi para sa sarili natin, kundi para sa mga naiwan na nagmamahal pa sa atin. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Walang nagsalita. At saka isang mahinang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang hikbi. Dahan-dahan humarap si Hukom Victoria. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sa wakas, hindi na siya hukom. Isa na lang siyang babae, isang byuda, na nakikita ang sarili niyang sakit sa mata ng isang estranghero. Paano mo nagagawa? Tanong niya, ang kanyang boses ay garalgal. Paano mo nagagawang magpatuloy? Dahil po sa kanya, simpleng sagot ni Joseph. At tila galing sa kawalan ang pinto ng sala, ay dahan-dahang bumukas. Si Mia pala na hindi natiis at sumunod sa kanyang ama, ay tahimik na nakikinig sa isang sulok. Naglakad ang bata. Hindi ito nagsalita. Lumapit ito kay Victoria, at sa isang kilos na puno ng dalisay, na pag-unawa niyakap nito ang leeg ng umiiyak na babae. Isinubsob ni Victoria ang kanyang mukha sa balikat ng munting bata, at doon ibinuhos niya ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 3 taon. Inakap niya ang bata na parang isang life raft sa gitna ng isang maalong dagat. At habang magkayakap sila, habang ang 2 pusong sugatan ay nag-uugnayan, isang byuda
at isang ulila, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sa ilalim ng itim na roba ni Victoria, sa kanyang kanang binti na matagal nang walang buhay isang kalamnan ang biglang kumislot. Isang malakas at malinaw na pulso. Isang pagtibok ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Napabitaw siya kay Mia at napatingin sa sarili niyang binti. Ano yon? Bulong niya sa sarili puno ng pagtataka at takot. Tiningnan niya si Joseph, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tiningnan niya si Mia nang umiti lang sa kanya isang nangiting, tila nagsasabing nagsisimula na po. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga durog na piraso ng isang picture frame at ng mga luhang naghugas sa kanilang mga kaluluwa, isang bagay na mas malakas pa sa gamot o batas ang nagsimulang gumaling. Ang puso. At kasabay ng paghilom nito, isang katawang matagal nang natutulog ang nagsimula ng magising. Ang 3 araw na lang ang natitira bago ang takdang araw ng paghatol ay tila isang piyos ng dinamita na unti-unting umiikli. Para kina Joseph at Victoria, ang mga araw na ito ay puno ng isang bagong marupok na pag-asa. Ngunit para sa kanilang mga kaaway ito, na ang huling pagkakataon para tiyakin ang kanilang pagbagsak. Sa marangyang opisina ni Don Ricardo Monteverde, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Anong ibig mong sabihin na nagkakamabutihan na sila? Sigaw ng matanda kay Clarice, ang kanyang assistant. Ayon sa source mo sa hipag mismo ng hukom, nagwawala na raw si Victoria at pinalayas na ang mga Santos. Opo, sir. Iyon po ang ulat hanggang kahapon. Nanginginig na paliwanag ni Clarice. Ngunit ayon po sa vigil namin sa labas ng bahay, bumalik po si Joseph Santos kahapon at mag-isang pumasok. Pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas po siyang kasama na ang bata. At ayon sa aming source, tila nagkaayos na po sila at meron pa pong isa, sir. Ano yon? Nakitang nag-order si Hukom Reyes ng isang pares ng customized na saklay o crutches online. Sabi ni Clarice, halatang nag-aalangan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Tumingin si Don Ricardo sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay nagtambol sa makintab na mesa. Saklay. Ang isang salita na yon ay mas matalas pa sa patalim. Kung ang hukom ay nagsisimula ng maghanda para sa paglalakad, gaano man kalabo ang kanyang himala, ay maaaring magkatotoo sa mata ng publiko. At iyon ay isang bagay na hindi niya hahayaang mangyari. Wala na tayong oras, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at desidido. Kailangan nating tapusin ito ngayon. Ilabas mo ang alas natin. Ngumiti si Clarice, isang nangiting tila sa ahas. Nakahanda na po, sir. Ang pangalan niya ay Mang Tonyo. Dati siyang kargador, puno ng utang at handang sabihin ang kahit ano kapalit ng tamang halaga. Magaling, sabi ni Don Ricardo. Sabihin mo sa kanya kung ano ang kanyang sasabihin. Isang kwento tungkol sa sugal sa mga utang na hindi binabayaran sa pagiging irresponsableng ama. Gawin mong kapani-paniwala. At pagkatapos, ihatid mo siya sa pulisisya. Siguraduhin mong makakarating ang kanyang testimonya sa taga-usig bago pa sumikat ang araw. Sa bahay ng mga Reyes, isang kakaibang pagbabago ang nagaganap. Ang dating malamig at tahimik na sala ay mayroon ng kaunting buhay. Sa sahig, may mga coloring book at crayola si Mia. Nagkalat. Isang bagay na hindi kailanman hahayaan ni Eileen noon. Si Eileen mismo ay nagbago. Pagkatapos niyang marinig ang buong kwento ng pag-uusap ni na Joseph at Victoria, mula sa mismong hipag niya isang bagay sa loob niya ang nabasag. Ang kanyang galit at pagdududa ay napalitan ng hiya at pagsisisi. Ngayon, pinapanood niya si Mia na magkulay at sa halip na inis, isang kurot ng paghanga ang kanyang nararamdaman. Sa isang bahagi ng sala, nagaganap ang isang tahimik na himala. Nakaupo si Victoria sa kanyang wheelchair habang nasa harapan niya si Joseph.
Gawin mo ulit. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay may halong pananabik at kaba. Gawin mo yung ginawa mo kahapon. Hinawakan ni Joseph ang kamay ni Victoria. Hindi ito ang paghawak na romantiko, kundi isang paghawak ng dalawang taong nakakita sa kaluluwa ng isa't isa. Hindi po ako yon, Judge. Puos. Kayo po iyon. Pero nangyari lang ito nang nandoon ka. Nang nandoon kayo, giit niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala ang pakiramdam ng paglaya. Nang sa wakas, ay inilabas niya ang kanyang sakit. Inalala niya ang init ng yakap ni Mia. Okay. Bulong niya sa sarili. Okay. Nag-concentrate siya. Inutusan niya ang kanyang binti. Galaw. At sa ilalim ng kumot ang kanyang paa ay bahagyang gumalaw. Pataas. Pababa. Isang maliit na paggalaw, ngunit para sa kanya ito ay kasing lakas ng isang lindol. Napasinghap si Eileen, napangiti si Joseph. Si Mia naman ay pumalakpak. Nakita niyo ba? Sabi ni Victoria, ang luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay luha ng saya. Gumagalaw siya. Sa gitna ng kanilang munting selebrasyon, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Isang opisyal na katok. Nagkatinginan sila. Nagbukas ng pinto si Eileen. 2 pulis ang nakatayo sa labas. Magandang hapon po. Hinahanap po namin si G. Joseph Santos. Sabi ng isang pulis. Nanlamig si Joseph. Tumayo siya, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ako po yon. Bakit po? Kailangan niyo po siyang sumama sa presinto. Sabi ng pulis, ang boses ay formal at walang emosyon. May lumabas pong bagong testigo sa inyong kaso. Isang G. Antonio de Leon. Ayon sa kanya, may malaki po kayong pagkakautang sa kanya dahil sa sugal at kaya po kayo nagnakaw ay para makabayad. Isa sa ilalim po kayo sa interogasyon. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Sugal utang. Hindi niya kilala ang pangalang iyon. Isa itong gawa-gawang kwento. Isang bitag. Hindi totoo yan, sigaw ni Joseph. Sa presinto na po kayo magpaliwanag, sabi ng pulis. Sandali. Ang boses ni Hukom Victoria ay pumuno sa silid-puno ng awtoridad na matagal nang hindi naririnig ni Eileen. Iminaneho niya ang kanyang wheelchair palapit sa pinto. Mga opisyal ako, si Hukom Victoria Reyes. Ang taong ito ay nasa ilalim ng aking pansamantalang pangangalaga ayon sa isang utos ng korte. Anumang interogasyon ay kailangang dumaan muna sa tamang proseso. Hindi niyo siya maaaring basta-basta kunin. Nagkatinginan ang 2 pulis. Halatang nagulat na ang hukom pala mismo ang nasa bahay na yon. Pasensya na po, Your Honor, pero may utos po kami mula sa piskalya, sabi ng mas nakatatandang pulis. Nang mga sandaling iyon, si Eileen, na kanina pa tahimik, ay biglang namutla. Naalala niya ang kanyang tawag sa kaibigang reporter. Naalala niya ang kanyang mga sinabi. Gagawin ko ang lahat para mapatunayang manloloko sila. Posible kayang ang ginawa niya ang nag-trigger sa kung anuman ang nangyayaring ito. Lumapit siya kay Victoria. Vic, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nanginginig niyang sabi. Tumawag ako sa isang reporter. Ako ang nagsimula ng lahat ng ito sa media. Tumingin si Victoria sa kanyang hipag. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malungkot na pag-unawa. Alam niyang takot lang ang nag-udyok kay Eileen. Ngunit alam din niya na ang tawag na yon ay maaaring ang naging mitya sa apoy na ngayoy sumusunog sa kanilang lahat. Tumingin si Victoria pabalik sa mga pulis. Kung gayon, sasama ako sa inyo, desidido niyang sabi. Hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang testigo sa karakter ni G. Santos. Hindi niyo siya kukunin nang hindi ako kasama. Napatulala ang lahat. Ang isang hukom sasama sa presinto,
para ipagtanggol ang isang akusadong magnanakaw, ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Bago pa man may makasagot ang cellphone ni Eileen ay tumunog. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. "Sino to?" "Si Clarice ito," sabi ng isang malamig na boses sa kabilang linya. "Assistant ni Don Ricardo Monteverde. Nais lang naming ipaalam sa'yo na lubos na nagpapasalamat si Don Ricardo sa impormasyong ibinigay ng kaibigan mong reporter. Napakalaking tulong. Pakisabi, sa hipag mo, mas mahusay na huwag siyang makialam. Hindi niya magugustuhan ang mga susunod na mangyayari." Click. Nanlaki ang mga mata ni Eileen. Ngayon malinaw na ang lahat. Hindi lang sila ang kalaban dito. May isang makapangyarihang tao sa likod ng lahat ng ito. At sila sa kanilang munting mundo ay nasagasaan ng isang higante. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tumingin siya kay Victoria. "Vic," bulong niya. Si Don Ricardo Monteverde. Nasa likod siya ng lahat. Ang pangalan ay lumapag sa gitna ng sala na parang isang bomba. Napatingin si Victoria kay Joseph na ngayon ay mas lalong natakot. Ang kinabukasan niya ay hindi na lang nakasalalay sa isang himala. Nakasalalay na ito sa isang laban kontra sa isang taong kayang bilhin ang lahat pati na ang hustisya. Ang huling dagok ay ibinigay na. At sa puntong yun ang tanong ay hindi na kung makakalakad si Victoria, kundi kung may pag-asa pa bang makamit nila ang katarungan. Ang silid ng paglilitis sa araw na yon ay hindi lang puno. Ito ay sumasabog sa dami ng tao. Ang bawat upuan ay okupado. Ang mga espasyo sa pasilyo ay siksikan. Mga reporter na may dalang kamera, mga usiserong kapitbahay, mga abogadong walang pasok, lahat ay naroroon upang saksihan ang katapusan ng pinakakakaibang kaso sa kasaysayan ng korte. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong pawis pabango at dalisay na pag-aabang. Sa harap sa upuan ng akusado, nakaupo si Joseph Santos. Para siyang isang may sakit na naghihintay ng hatol ng doktor kung siya ba ay mabubuhay o mamamatay. Sa tabi niya ang kanyang public defender ay paulit-ulit na pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa mga nakaraang araw, ang testimonya ng pekeng testigo ni Don Ricardo ay kumalat na parang epidemya at ang kaso na dati tungkol sa awa ay naging tungkol na sa krimen ng isang di umano'y masamang tao. Sa unang hanay ng mga upuan nakaupo si Don Ricardo Monteverde. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ang kanyang puting buhok ay perpektong nakasuklay. Kalmado ang kanyang itsura, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa tabi niya ang taga-usig ay kumpiyansang binabasa ang kanyang mga huling tala. Ang lahat ay nakaayos na. Ang bitag ay perpektong nailatag. Sa kabilang panig ng hanay, magkatabing nakaupo sina Eileen at Mia. Hawak ni Eileen nang mahigpit ang kamay ng bata, isang kilos na nagsasabing, "Nandito ako." Isang pangakong hindi na niya ito iiwan. Si Mia ay tahimik lang, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang laman na upuan ng hukom. "All rise," anunsyo ng alguwasil. Ang kagalang-galang na hukom, Victoria Reyes, magbibigay ng hatol. Ang lahat ay tumayo. Ang pinto sa gilid ng entablado ay bumukas. Isang ugong ng pagkagulat ang kumalat sa buong silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi isang wheelchair ang lumabas. Si Hukom Victoria Reyes, suot ang kanyang itim na roba, ay lumabas na nakatayo. Nakahawak siya sa isang pares ng makintab na metal na saklay isa sa bawat braso. Ang bawat hakbang niya ay mabagal pinag-isipan at puno ng hirap. Ang bawat pag-angat ng paa ay isang laban, isang testamento sa kanyang determinasyon. Habang tinatahak niya ang maikling distansya patungo sa kanyang upuan, ang tanging maririnig
ay ang metalikong tunog ng dulo ng kanyang saklay sa sahig na marmol. Click, drag, click, drag. Ang tunog ay isang martilyo na pumupukpok sa bawat kasinungalingan at pagdududa na ibinato sa kanila. Napanganga si Don Ricardo, ang kanyang kalmadong maskara ay biglang nabitak. Ang taga-usig ay natulala. Si Joseph ay napaluha hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na paghanga. Nang sa wakas ay makarating si Victoria sa kanyang silya, maingat siyang umupo. Inilagay niya ang kanyang mga saklay sa gilid. Tumingin siya sa mga taong nakatayo na tila nakalimutan ng huminga. "Maari na kayong maupo," sabi niya. Ang kanyang boses, bagamat bahagyang may pagod, ay mas matatag kaysa dati. Sinunod siya ng lahat na parang mga robot na nagising sa isang pagkakatulog. Tiningnan ni Victoria ang mga papel sa kanyang harapan. Ngunit alam ng lahat na hindi na niya kailangan pang basahin ang mga iyon. Tumingin siya ng diretso kay Joseph. "Ginoong Joseph Santos," simula niya ang kanyang boses, ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Sa loob ng 30 araw ang korteng ito ay sumaksi sa isang paglalakbay. Isang paglalakbay hindi lamang ng aking mga binti, kundi ng ating mga puso. Nakita namin ang desperasyon ng isang ama. Nakita namin ang kapangyarihan ng pananampalataya ng isang bata. At nakita namin kung gaano kadaling husgahan ang isang taong hindi natin lubos na kilala. Huminga siya ng malalim. Batay sa orihinal na kaso ng pagnanakaw na may pananakit at isinasaalang-alang ang mga pangyayaring nag-udyok sa iyong gawin ito ang bingit ng kamatayan ng iyong anak, ang korteng ito ay natagpuan kang walang sala. Isang malakas na bulungan ang sumabog. Niyakap ni Joseph ang kanyang abogado. Lumuha si Eileen sa tuwa, ngunit itinaas ni Victoria ang kanyang kamay. "Hindi pa tayo tapos," sabi niya, at ang kanyang mga mata ay napabaling kay Don Ricardo Monteverde. Ang nangiti sa mukha ng matanda ay naglaho. Sa mga nakaraang araw, pagpapatuloy ni Victoria, isang bagong testigo ang lumabas, isang G. Antonio de Leon. Ang kanyang testimonya ay nagpinta kay G. Santos bilang isang sugarol at isang irresponsableng ama. Ngunit ang batas ay hindi lamang tungkol sa testimonya. Ito ay tungkol sa katotohanan. May kinuha siyang isang folder mula sa ilalim ng kanyang mesa. Dahil sa bigat ng mga bagong akusasyon, nagsagawa ako ng sarili kong imbestigasyon sa tulong ng mga taong may malasakit sa katarungan. Tumingin siya kay Eileen at bahagyang tumango. Si Eileen, dala ng kanyang konsensya, ay ginamit ang kanyang mga koneksyon para imbestigahan ang background ni Mang Tonyo at ang transaksyon sa bangko nito. Ayon sa mga bank record na ito, sabi ni Victoria, itinaas ang mga dokumento. Si G. Antonio de Leon ay nakatanggap ng 50,000 piso mula sa isang kumpanyang ang pangalan ay Golden Dragon Enterprises, isang kumpanyang sa karagdagang pagsisiyasat ay pagmamay-ari pala ng iisang tao, si G. Ricardo Monteverde. Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi. Ang lahat ng mata ay napunta kay Don Ricardo na ngayon ay namumutla na. Ang pagmamanipula ng testigo, ang pag-aalok ng pera para sa maling testimonya ay isang krimen na tinatawag na perjury at obstruction of justice. Sabi ni Victoria, ang bawat salita ay parang isang pukpok ng martilyo. Ito ay isang direktang pag-atake, hindi lang sa isang tao, kundi sa buong sistema ng ating hustisya. Tumingin siya sa taga-usig. "Ginoong taga-usig, inaasahan kong gagawin mo ang iyong tungkulin." Ngunit hindi pa siya tapos. May isa pa siyang sorpresa. At bilang karagdagan, sabi niya, mayroon akong hawak na isang recorded na pag-uusap, isang tawag sa telepono kung saan ang isang assistant ni G. Monteverde ay direktang nananakot sa isang miyembro ng aking pamilya at inaamin na sila ang nasa likod ng lahat. Ang kopya nito ay naipadala na sa National Bureau of Investigation. Sa puntong yun, alam na ni Don Ricardo
natapos na ang laro. Tumayo siya akmang aalis, ngunit 2 alguwasil na ang humarang sa kanyang daraanan. G. Ricardo Monteverde. Sabi ni Hukom Victoria, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ikaw ay mananatili sa iyong kinauupuan. Ang korteng ito ay maglalabas ng direktang utos sa piskalya na magsampa ng kaukulang kaso laban sa iyo. Dinala ng mga alguwasil si Don Ricardo hindi na isang makapangyarihang negosyante, kundi isang akusado habang ang mga flash ng kamera ay kumukuha ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Victoria ay naghahanap ng 2 tao. Nakita niya si Joseph na nakatingin sa kanya ng may luhang pasasalamat. At nakita niya si Mia na nakangiti sa kanya, isang nangiting dalisay, isang nangiting nagligtas sa kanilang lahat. Ipinikit ni Victoria ang kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng 30 araw na puno ng sakit, takot, at pag-asa, ang hustisya ay naibigay na, at ang himala na laman niya ay hindi lang pala tungkol sa paglalakad. Ito ay tungkol sa pagtayo para sa kung ano ang tama, gaano man ito kahirap. 6 na buwan ang lumipas. Ang init ng tag-araw ay napalitan na ng malamig at banayad na simoy ng papalapit na Pasko. Sa isang parke sa lungsod ng Maynila, ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan ng mga bata at ng kaluskos ng mga tuyong dahon sa sementadong daanan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakaupo si Joseph Santos sa isang bangko. Hindi na gusot ang kanyang damit. Suot niya ngayon ang asul na uniforme ng isang construction supervisor. May pangalan niya na nakaburda sa dibdib. Maayos ang kanyang gupit at may kaunting laman na ang kanyang mga pisngi. Habang pinapanood niya ang kanyang anak, isang ngangiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Mas mataas pa, Daddy. Sigaw ni Mia mula sa duyan. Tinulak niya ito ng mas malakas. Ang tawa ni Mia ay sumabay sa ihip ng hangin, isang musika na para kay Joseph ay mas matamis pa sa anumang awitin. Ang kanyang bagong trabaho na may kasamang health insurance at sapat na sahod ay nagbigay sa kanila ng isang bagay na matagal na nilang hindi naramdaman kapanatagan. Hindi na nila kailangang matakot sa susunod na atake ng hika o sa susunod na bayarin. Sa wakas, malaya na sila. Mukhang masaya ang prinsesa natin, sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Joseph. Papalapit sa kanila sina Victoria at Eileen, may dalang isang basket ng pagkain. Ang pagbabago kay Victoria ay higit pa sa pisikal. Oo, nakalakad na siya nang walang saklay, bagamat may kaunting kumpas pa rin sa kanyang paglakad, isang permanenteng paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang lamig ang pader ng yelo. Napalitan ito ng isang liwanag, isang init na tila nanggagaling sa loob. Si Eileen naman, ang dating mataray na hipag, ay ngayoy mas kalmado, mas maunawain. Sila ni Joseph ay nagkaroon ng isang relasyon na parang sa magkapatid, puno ng respeto at asaran. Tamang-tama ang dating niyo, bati ni Joseph. Gutom na rin itong si Mia. Siyempre, sabi ni Eileen habang inilalatag ang banig sa damuhan. Ako pa ba, dala ko ang paborito mong adobo. Umupo si Victoria sa tabi ni Joseph. Pinanood nila si Mia na bumaba sa duyan at tumakbo palapit sa kanila. Judge Lady Tita Eileen, masayang bati ng bata. Hindi na ako judge, anak. Malambing na, sabi ni Victoria. Tita Vic na lang. Ilang linggo pagkatapos ng paglilitis, nag-file si Victoria ng kanyang maagang pagreretiro. Ang ingay at politika sa korte ay hindi na para sa kanya. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pera at kaalaman para magtayo ng isang maliit na foundation, isang libreng legal aid center para sa mga taong tulad ni Joseph, mga taong kinakain ng sistema dahil wala silang boses. Si Eileen, ang kanyang naging kanang kamay at administrator, doon nila natagpuan ang isang bagong layunin, isang bagong uri ng hustisya. Habang kumakain sila ng sandwich
At nagtatawanan lumapit si Mia kay Victoria. May inabot itong isang bulaklak ng gumamela na pinitas niya sa gilid. Para po sa inyo, Tita Vic, sabi ng bata. Tingnan niyo po, sumasayaw po siya sa hangin. Kinuha ni Victoria ang bulaklak. Tinitigan niya ito ang matingkad na pula ang dilaw sa gitna. Isang simpleng bagay, ngunit puno ng buhay. Alam mo, Mia, sabi ni Victoria, tinuruan mo ako kung paano sumayaw ulit. Ngumiti ang bata. Hindi po. Dati na po kayong marunong. Nakalimutan niyo lang po. Ngayon, yung puso niyo na po ang sumasayaw. Tumakbo si Mia pabalik sa damuhan para habulin ang isang paru-paro. Naiwan ang tatlong matanda, pinapanood siya. Minsan iniisip ko, sabi ni Eileen, kung ano kaya ang nangyari kung hindi ka pumayag sa alok niya noon sa korte. Tumingin si Victoria kay Joseph. Siguro nasa kulungan ako ngayon, sagot ni Joseph. Umiling si Victoria. Hindi lang ikaw, sabi niya. Siguro pareho tayong nasa kulungan. Ikaw sa totoong kulungan. Ako sa kulungan na gawa sa galit at pait na ako mismo ang nagtayo. Tumingin siya sa kalangitan, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang sinag ng araw sa kanyang balat, hindi bilang isang bagay na nakakapasong, kundi bilang isang mainit na yakap. Ang himala ay hindi ang pagtayo niya mula sa wheelchair. Iyon ay sintomas lang. Ang tunay na himala ay ang pagpapatawad sa mundo, pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa kanya, at ang pinakamahirap sa lahat, ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Ang tunay na himala ay ang pagkatutong mabuhay muli. Daddy, tawag ni Mia, mula sa di kalayuan, iwinawagayway ang kanyang mga kamay. Tita Vic, Tita Eileen, halikayo. Tingnan niyo ang ganda ng paglubog ng araw. Nagkatinginan silang tatlo at ngumiti. Magkakasama tumayo sila at lumakad palapit sa bata, papalapit sa nagbabagang liwanag, sa abot tanaw. Habang pinapanood nila ang araw na dahan-dahang lumubog, naghahanda para sa isang bagong umaga, alam ni Victoria sa kanyang puso na ang kwento nila ay hindi nagtatapos dito. Sa katunayan ito ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat bagong araw ay isang bagong pagkakataon para sumayaw. Ang sikat ng araw sa construction site ay tila isang pagpapala. Para kay Joseph Santos, ang bawat sinag ay simbolo ng isang bagong simula. 6 na buwan na siya sa kanyang posisyon bilang supervisor at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya respeto. Magaling ang pagkakagawa niyo rito, Mang Lito. Sabi niya sa isang mas nakatatandang karpintero, tinatapik ito sa balikat. Siguraduhing matibay ang pundasyon, diyan nagsisimula ang lahat. Opo, Boss Joseph, masusunod po. Sagot ng matanda na may ngiti ng paggalang. Hindi na siya si Joseph na magnanakaw. Siya na si Boss Joseph. Ang bawat pako na ibinabaon bawat pader na itinatayo ay tila isang paraan ng muling pagbuo, hindi lang ng isang gusali, kundi ng kanyang sariling buhay. Sa tanghalian habang kumakain kasama, ang ibang mga trabahador, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Eileen. Joseph, huwag kalimutan ng dinner sa Sabado. Lulutuin ko yung paborito mong sinigang na may maraming gabi. Huwag kang malilate kung ayaw mong gawin kong sabaw ang helmet mo. Napangiti si Joseph. Ang dating babaeng nagbuhos ng tubig sa kanyang muka ay siya na ngayong nag-aalala kung nakakakain ba siya ng maayos. Ang kanilang maliit na pamilya, sina Victoria, Eileen, Mia, at siya ay naging isang matibay na pundasyon, mas matibay pa sa anumang sementong kaya niyang ihalo. Naramdaman niya sa wakas na mayroon siyang pinag-uugatan, ngunit ang mga anino ay laging may paraan ng pagbabalik kapag masyado nang maliwanag ang sikat ng araw. Kinabukasan nagsimula ang pagbabago sa maliliit na paraan. Si Mang Lito na dati palang ngiti ay umiwas ng tingin ng batiin niya. Ilang trabahador na nagkukwentuhan ay biglang tumahimik nang dumaan siya,
bago nagpatuloy sa mahinang bulungan. Naramdaman ni Joseph ang pamilyar na kuryente sa hangin, ang kuryente ng panghuhusga. Narinig mo na ba? Bulong ng isang pintor sa kanyang kasama. Hindi alam ni Joseph na nasa likod lang siya. Si Boss Joseph. Siya raw yung magnanakaw sa balita noon. Yung salumpong judge. Talaga akala ko ba na ayos na yon? Sabi nila, may kaso pa raw na nakabinbin. Sugarol daw talaga yan. Swerte lang daw at naawa yung hukom. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumapang sa kanyang balat. Nagpanggap siyang walang narinig, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Ang kahapon na akala niya'y nailibing na ay muling hinuhukay ng mga hindi nakikitang kamay. Kasabay nito sa opisina ng foundation ni Victoria, isang bagyo ang namumuo. Isang tawag sa telepono ang nagsimula ng lahat. Ang kanilang pinakamalaking corporate sponsor ay biglang nag-withdraw ng kanilang suporta. Changes in company policy ang naging dahilan. Isang dahilan na parehong alam ni Victoria at Eileen na kasinungalingan. Sinundan ito ng isang email, isang abiso mula sa isang ahensya ng gobyerno na nagsasabing magkakaroon sila ng isang surprise audit sa kanilang mga libro sa susunod na linggo. Isang prosesong karaniway inaabot ng buwan para ischedule ay biglang naging agaran. Hindi ito nagkataon lang. Sabi ni Eileen, nakatayo sa harap ng mesa ni Victoria, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May gumagalaw, at alam natin kung sino. Tumingin si Victoria sa bintana, ang kanyang mga daliri ay marahang nagtap sa kanyang desk. Ang kapayapaan ay tapos na. Ang digmaan ay nagsimula na ulit. Ang ahas ay lumabas na muli sa kanyang lungga. Mahinahon niyang sabi, ngunit may bakal sa kanyang boses. Ang huling dagok para kay Joseph ay dumating ng hapon na yon. Tinawag siya ng kanyang general manager, si G.O. Campo, sa opisina nito. Isang mabait na tao si G.O. Campo ang siyang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay puno ng pagkabalisa. Joseph, maupo ka. Sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang brown envelope. Inilabas ni G.O. Campo ang laman nito. Mga litrato, mga malabong litrato ni Joseph, nakuha mula sa malayo na may kausap na driver ng isang delivery truck. Sa ibang litrato, may inaabot siyang isang kahon sa driver. Ano to, sir? Tanong ni Joseph. Bagamat alam na niya sa tibok ng kanyang puso na isa itong bitag. Nakatanggap kami ng isang anonymous tip. Hirap na paliwanag ni G.O. Campo. Sinasabi rito na naglalabas ka raw ng mga materyales mula sa site. Semento bakal. Ibinebenta mo raw sa labas. Napailing si Joseph, isang tawa ng kawalan ng pag-asa. Ang gustong kumawala sa kanya. Ang eksena ay napaka-perpekto. Ang driver na yon ay kanyang pinsan na naghatid lang ng kanyang tanghalian. Ang kahon ay naglalaman ng mga lumang damit na ipinabibigay ni Eileen para sa pamilya nito. Isang simpleng eksena na binigyan ng mali siya. Sir, hindi po yan totoo. Isa po yang frame up. Sabi ni Joseph, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Alam ko, Joseph. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ni G.O. Campo at sa isang saglit umasa si Joseph. Pero, ang nagpadala nito ay miyembro ng board, mataas na tao, at may kasama itong mga dokumento ng mga utang mo raw sa sugal. Kailangan naming mag-imbestiga. Protocol, Joseph. Naiintindihan mo ba? Hindi na siya nakasagot. Ang salitang sugal ay ang kumpirmasyon. Suspendido ka muna habang iniimbestigahan namin ito. Sabi ni G.O. Campo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. I'm sorry, Joseph. Wala akong magawa. Ang pakiramdam ay mas masahol pa kaysa noong una siyang pinusasan. Noon nagkasala talaga siya kahit ano pa ang dahilan. Ngayon dinudungisan ng kanyang pangalan na pinaghirapan niyang linisin. Tinanggalan siya ng dignidad
na unti-unti niyang binubuo. Lumabas siya ng opisina, ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho ay sumusunod sa kanya. Ang mga bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Para siyang isang kriminal na muling nililitis sa korte ng opinyon ng publiko. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng construction site, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 salita lang. Hindi pa tayo tapos. Napayukom ang kanyang kamao, halos mabasag ang cellphone sa kanyang pagkakahawak. Tumingala siya sa langit, ang araw na kanina'y nga si simbolo ng pag-asa ay tila nangungutya na sa kanya. Ang anino ng kahapon ay bumalik na mas madilim at mas mapanganib kaysa dati. Ang pinto ng bahay ni Victoria ay bumukas hindi sa isang talunang lalaki, kundi sa isang sundalong sugatan, ngunit handa pa ring lumaban. Pagpasok ni Joseph, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ito ay nag-aalab sa isang bagong damdamin, matuwid na galit. Siya na naman, sabi ni Joseph. Hindi na kailangan pang pangalanan ng anino sa likod ng lahat. Inilatag niya ang kwento, ang mga bulungan, ang mga peking litrato, ang suspension. Sa sala nakaupo sina Victoria at Eileen. Hindi sila nagpakita ng awa o gulat. Sa halip nagkatinginan sila, isang tahimik na pag-uusap na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Ang pagod sa kanilang mga mukha ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang halimaw na kanilang tinalo ay bumalik. At ngayon, haharapin nila ito ng sabay-sabay. Hindi ka nag-iisa dito, Joseph. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Hinawakan niya ang telepono. Eileen, tawagan mo ang iyong kaibigan sa NBI. Sabihin mong kailangan natin ng pabor. Joseph, isalaysay mo sa akin ang bawat detalye, gaano man kaliit. Ang dating sala na naging korte ng pagdurusa ay naging isang war room. Ang laban ay nagsimula na. Si Eileen, na minsan nang naging kasangkapan sa pagkakalat ng kasinungalingan, ay siya na ngayong gumamit ng kanyang mga koneksyon para sa katotohanan. Gamit ang kanyang social network na puno ng mga makapangyarihang tao, naghukay siya. Nalaman niyang si Don Ricardo Monteverde ay palihim na bumibili ng shares ng construction company kung saan nagtatrabaho si Joseph. Ang pagsira sa reputasyon ni Joseph ay hindi lang paghihiganti. Ito ay isang corporate tactic para maghasik ng kaguluhan at pababain ang halaga ng kumpanya bago niya ito tuluyang bilhin. Si Victoria naman ay naging hukom muli, hindi sa korte, kundi sa kanilang tahanan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa batas para gumawa ng isang malakas na legal na sulat. Isang formal na reklamo laban sa kumpanya para sa defamation at wrongful suspension kung hindi sila magsasagawa ng isang patas at transparent na investigasyon. Paliwanag niya kay Joseph, ibibigay natin sa kanila ang isang kopya at ang isa pa ay sa Department of Labor. Habang sila ay nagpaplano, si Mia ay lumapit at inilapag ang isang drawing sa mesa. Isang drawing ng 4 na tao na magkakahawak kamay na may isang malaking anino sa likuran nila. Sa ibabaw ng anino, gumuhit siya ng isang malaking araw. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagkakataon para sa huling komprontasyon ay dumating makalipas ang 2 araw. Isang itim at marangyang kotse ang huminto sa harap ng foundation ni Victoria. Mula rito ay bumaba si Don Ricardo Monteverde, puno ng kumpiyansa, tila isang hari na bibisita sa kanyang mga alipin. Alam niyang nasa bingit ng pagbagsak ang foundation dahil sa pag-atras ng mga sponsor. Pumasok siya sa opisina ni Victoria na walang paalam. Magandang hapon, hukom. Bati niya, may sarkasmo sa kanyang tono. Narinig ko ang iyong mga problema. Nandito ako para mag-alok ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa isang ahas. Diretsong sagot ni Victoria,
hindi inaalis ang kanyang tingin sa matanda. Humalakhak si Don Ricardo. Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong, lalo na ang iyong alaga. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Ang kumpanya ni Santos ay malapit ng maging pag-aari ko. Isang salita ko lang, hindi lang siya matatanggal sa trabaho, sisiguraduhin kong wala nang kahit sinong tatanggap sa kanya sa buong industriya. Umupo siya tila pag-aari niya ang lugar. Pero maari nating ayusin ang lahat ng ito. Ang iyong foundation, ang trabaho ni Santos. Ang kailangan mo lang gawin ay tumawag ng isang press conference. Sabihin mo sa mundo ang totoo na nalinlang ka ng isang manloloko na ang kanyang himala ay isang palabas. Linisin mo ang aking pangalan at ibabalik ko sa iyo ang iyong tahimik na buhay. Bago pa man makasagot si Victoria, ang pinto ng opisina ay bumukas. Pumasok si Joseph. Tinawagan siya ni Eileen kanina pa. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang tahimik na lakas. G. Monteverde, bati ni Joseph. Ngumisi ang matanda. Ayan ka pala ang sikat na magnanakaw. Tingnan mo ang sarili mo. Basahan ka lang na pinulot sa lansangan. Anong laban mo sa akin? Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Joseph. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Ricardo, mga matang puno ng kapangyarihan, ngunit walang kaluluwa. Wala po akong pera na tulad niyo. Mahinahon na sabi ni Joseph, ang kanyang boses ay matatag. Pero mayroon po akong isang bagay na hinding-hindi niyo mabibili. Humakbang siya palapit hanggang sa tumabi siya sa wheelchair ni Victoria. May pamilya po ako. Ang simpleng mga salitang iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Don Ricardo. Nagdilim ang kanyang mukha. Pamilya'y ng mga talunan. Sigaw niya. Wala kayong... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Eileen. Nakataas ang kanyang cellphone, ang screen ay nagpapakita ng isang audio recording na kasalukuyang nagaganap. Isa pang salita ng pagbabanta, Don Ricardo. Sabi ni Eileen, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo at ang recording na ito, kasama ng lahat ng ebidensya ng iyong mga iligal na transaksyon na nakuha namin mula sa NBI, ay mapupunta sa bawat news outlet sa Pilipinas bago ka pa man makauwi sa mansyon mo. Natigilan si Don Ricardo. Tumingin siya mula kay Joseph papunta kay Victoria at kay Eileen. Nakita niya hindi ang isang magnanakaw, isang lumpo at isang tsismosa. Nakita niya ang isang pader. Isang pader na gawa sa pagkakaisa, isang pader na hindi kayang tibagin ng kanyang pera o kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natalo si Don Ricardo Monteverde. Walang imik, tumayo siya. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit, isang huling pagtatangka na iligtas ang kanyang nawasak na dangal. Naglakad siya palabas ng opisina, dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Pagkaalis niya, isang kolektibong buntong hininga ang pinakawala ng tatlo. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang mahinang tawa na lumakas ng lumakas hanggang sa naging isang masayang halakhakan. Ang tensyon ay nabasag at ang natira ay ang dalisay na pakiramdam ng tagumpay. Kinabukasan, ang mga balita ay sumabog. Isang anonymous source na may paalam ni Eileen ang naglabas ng mga detalye ng tangkang pagbili at paninira ni Don Ricardo. Bumagsak ang stock ng kanyang kumpanya. Ang board ng construction company, sa takot na madamay, ay agad na nag-issue ng isang formal na paumanhin kay Joseph at inalok siyang bumalik na may kasama pang promotion. Ang foundation ni Victoria ay dinagsa ng suporta mula sa publiko. Sa parehong parke, sa ilalim ng parehong puno ng akasya, muling nagtipon ng apat. Walang nagbago sa lugar, ngunit ang lahat ay nagbago sa kanila. Ang kapayapaan na kanilang nararamdaman ngayon ay hindi na marupok. Ito ay pinanday sa apoy. Pinanood ni Victoria si Mia na tumatakbo sa damuhan, ang buhok ay inililipad ng hangin. Tumingin siya kay Joseph at Eileen na nag-aasaran habang naghahanda ng pagkain. Ito ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo,
kundi ng mga pinagdaanang pagsubok at pinagsaluhang tagumpay. Alam niya na ang buhay ay hindi magiging perpekto. May mga darating pang bagyo. Ngunit alam din niya na sa susunod na pagdating ng mga ito, hindi na sila mga individual na nag-iisa. Sila na ay isang pader. At ang isang pader na binuo ng pagmamahal ay hindi kailanman magigiba.